He deserves all the glory, all the honor, and praises. Glory, glory be to Jesus, our God. Consider Him, the Word of God becoming humanity, born into poverty. Consider Him, who was and is for all of eternity. Step into time for me. Oh, what humility. Sing holy. Holy, holy is He, crowned in splendor and majesty. Majesty. Christ, the ruler of all, gave His life on a cross for me. Oh, what a King of humility. Consider Him, consider Him, the Son of God in all His authority, loving His enemy. Consider Him, who knew no sin yet took it all willingly. Oh, what humility. Oh, holy, holy is He, crowned in splendor and majesty. Oh, majesty. Christ, the ruler of all, gave His life on a cross for me. Oh, what a King. Holy, holy is He. Holy, holy is He, crowned in splendor and majesty. Oh, majesty. Christ, the ruler of all, gave His life on a cross for me. Oh, what a King of humility. You're the King of humility. Yes, Lord. Bury my pride, form me into the image of Christ. May I decrease as you're lifted high. Form me into the image of Christ. Soften my heart, bury my pride, form me into the image of Christ. May I decrease as you're lifted high. Form me into The image of Christ. Soften my heart, bear
Take
Purihin ka, O Diyos. Salamat sa biyaya mo na kaligtasan, Lord. Wala kang katulad, O God, Lord. Yes, Lord. Sambahin ka, O God. Hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
magpapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Walang katulad ng pagmamahal mo, Diyos. Walang katulad ng grasya mo, Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Habang buhay kami magpapasalamat sa iyo, Lord, sa lahat ng ginawa niyo po sa buhay namin, Lord. Purihin ka, Lord. Sambahin ka. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa lahat ulit. Bago po tayo magsiupo, I ask everyone po to roam around and let's just greet everyone that's around us. Joyful all ye nations rise, join and triumph of the sky. Be the angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn King. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. Lead angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Makalimutan ko. So magandang umaga po sa lahat. Good morning po. So yun sa mga medyo matatanda na at matatagal na dito, magkakakilala na po tayo dahil dati po ay dito po ako ginamit ng Lord. Dito rin po kami pinalago and alam na alam ng marami kung gaano po kami ka pasaway. So pinaka-late dumating, yun nga yung sabi ko sa testimony sa Cebu, pinakaunang umalis. Kaso kino-corner ako ni Pastor Jess kasi ako daw mag-lead ng small group para hindi makaalis. So doon po nag-start ang lahat. And salamat sa Lord dahil again, sabi ko nga kay Pastor Mel, walang ibang ginamit ang Lord sa buhay ko, kundi po yung buhay ni Pastor Jess kasi napakarami po naming pinagdaanan sa aming pong buhay, especially sa family ko na hindi po naging pagpapala yung pastor. So, salamat sa Lord sa buhay ni Pastor Jess dahil siya po yung ginamit ng Lord para mag-iba po yung paningin ko and perspective ko po sa mga manggagawa ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanila sa Malabon, kung ayaw ninyo sa mukha ko, sabi ko, mas ayaw ko din sa mga tumatayo dati. Pero sabi ko, kaya ninyo. Ako yung nilagay dito But again, pasalamat pa rin ako sa Lord kasi yung kanya pong pag-sustain sa aming mag-asawa,
hindi po kami full-time na tatrabaho po kami. At the same time, may mga maliliit akong anak. And at the same time, salamat sa Lord, marami pong ministry. And salamat din na itong Living Word Muñoz ay nagiging part the time na busy or may emergency ako, sila po yung humahalili. And kaya pag sabi ni Pastor Jess, kahit magbibiyernes na, sabi ko, labadami pa noon ako nung biyernes hanggang alas 12 ng gabi. Sabi ko, sige na lang Lord. Sabi ko, para at least ako naman, sa tulong ng Diyos, bahagi ng salita ng Panginoon. So, sa umaga pong ito, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, kung meron po kayong Biblia, pakibuksan lamang ninyo sa Hebrews. Actually, sa Living Word Malabon, nagsisiris kami sa Ephesians, and sa hapon, 1 John. Kaya itong Hebrews, nung ginawa ko to, sabi ko, napasubo ako, Lord. Sabi ko, bakit ito yung napili ko? Pero again, ito po kasi yung binigay ng Lord sa akin. Before po magpe-prayer meeting nung Wednesday, pupunta po sana ako dito. Kaso lang, ang daming ng project nung bunso ko, so hindi po ako natuloy. So kung may Bible kayo, please open with me in Hebrews chapter 3, verse 12 to 19. Sa pagbibigay galang po sa salita ng Panginoon, maaari po ba tayong tumayo? Basahin ko po dito sa NASB version. Sabi po dito ng manunulat, "Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, so that no one of you will be hardened by the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. While it is said, today if you hear his voice, do not harden your hearts, as when they provoke me." Verse 16. "For who provoked him when they had heard? Indeed, did not all those who came out of Egypt led by Moses? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were not able to enter because of unbelief." Let us all pray. Lord, sa umagang ito, kami po'y nagpapakumbaba at humingi ng tulong ng banal na Espiritu, Lord. On my own, O God, Lord, wala po akong pwedeng ipagmalaki sa harapan mo. Kaya, Panginoon, humingi kami ng gabay at tulong mo, O Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ikaw ang maghawak ng mga salita na lalabas sa aking bibig. And Lord, ang mga puso ng bawat tagapakinig, na Lord, ikaw rin po, O Diyos, ang humawak. Lord, hindi lamang namin to, Panginoon, pakikinggan, hindi lamang namin to, Lord, malalaman, Panginoon, kundi, O Diyos, amin din po to, Panginoong, i-desire, Lord, na ipamuhay, Panginoon, dahil, Lord, walang saysay ang aming pakikinig, kung hindi po ito sasama sa aming pamumuhay. Kaya Panginoon, salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na may buhay pa kami upang makapagnilay-nilay at makapag-aral ng inyong salita. Salamat o Diyos sa lahat ng ito. Pinabalik namin ang papuri sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong umupo. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa ngayon, unbelief, the problem we must deal with. No? Unbelief, the problem we must deal with. So napakahalaga po na maintindihan natin na ang pagiging unbelieving heart, sometimes nami-misinterpret natin na ay mga unbelievers lang yan. But again, yung mga tagapakinig at yung mga sinulatan ng author na to, they are mga Hebrew Christians, meaning
hindi lang sila Kristiyano, but at the end of the day, sila po yung mga ginagamit sa sinagoga. Meaning mga Levitical po sila na linya. Na nakakagulat, no? Habang binabasa ko to, siguro 5 beses, 6 na beses ko na itong nabasa. Sabi ko, kung matigas ang ulo ng member sa church, mas matigas yung ulo ng mga tumatayo sa church. Hello? No? Sabi ko, wow, Lord, mamaya makikita nyo, no? Kung ano yung nakita ng manunulat dito sa libro na ito. Basahin ko lang po sa Tagalog, no? Sa MBB version. Sabi niya dito, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Sa halip magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ito ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghihimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moses sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganun, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. So, medyo klaro na, no? Meaning, sino yung kausap dito? Sino yung ina-identify dito? Unbelievers? Jews na tinanggal po sa Egypt. In short, pinili na ilabas. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na ma-deal natin yung puso po ng unbelief. Kasi ito po ang magiging dahilan na hindi po tayo makapagtatapos sa ating biyaheng Kristiyano. Hello? Hindi lang po unbelievers ang magkakaroon ng problema sa huli. Pati ang mga Kristiyano na hindi mananatili dahil sa kanilang unbelief. Diba? Hindi ko alam sa inyo kung sino bang mga driver dito. Driver, kahit anong driver, motor, tricycle, sasakyan. Siguro alam nyo to, no? Yung signs na yan. Pag sinabi yung curve, slippery, road, tsaka yung danger. Pag nakita nyo ba yan, sinusunod nyo rin? Hello? Nagiging aware ba kayo? Or wala lang? Bahala yan. Basta paspas ako, mabilis akong magpatakbo. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo yung nangyari sa Antique last week. 17 yung namatay. And ito po, nag-explain sa akin yung nakadaan na dito, nakasamahan namin, sabi niya, para daw talaga ang hirap daw dumaan dito. And hindi lang ito, isang bus ang naaksidente. Actually, pang ilan na. And dito, 17 yung namatay. Nung in-interview yung governor yata yun or mayor, sabi niya, actually marami namang mga signs. And marami na rin nagpapaalala na kapag dumaan dyan, talagang mapanganib. At nung tiningnan nila yung sasakyan, sabi niya, dapat maganda o bagong sasakyan yung ginamit nila kasi delikado eh. Di ba? Kahit gaano kakagaling na driver, pag dumaan ka naman sa ganyan, wala pa itong sa gilid. So, shoot talaga pagka nagkamali yung pagkambyo ng driver. Kaya nga mga kapatid, dito po sa atin, bilang Christian, no, masyado po tayong, kung sa pagmamaneho pa ba, masyado tayong relax. No? Na sometimes, alam natin na merong hindi magandang
dadaanan tayo, relax pa rin tayo. Hindi tayo nagiging mapagmatsyag, hindi po tayo nagiging ready. That's why marami po sa atin ang nagkakaroon ng pagkakamali ng desisyon sa buhay. Kaya kung titingnan niyo tong Book of Hebrews, no, it's a book of reminders, hindi nga lang ito na sabi kung sino yung author, book of corrections, book of rebukes, book about the superiority of Jesus Christ. And kung titingnan po natin, no, medyo marami, kaya maliit na nga lang dyan, itong Hebrew, napakadaming problema na nakita po yung manunulat. Now, bibigyan ko kayo. Nakita nila yung supremacy ng angel at ni Moses. Instead na dapat yung supremacy ni Christ. No? Kaya nga ikaw, manggagawa dyan, dapat hindi mo tinitingnan, katulad ng sabi kanina ni Pastor Jess, yung tao, kundi si Kristo. Ano pa yung problema sa kanila? Matitigas yung ulo nila. Yung iba sa kanila, ayaw pumunta ng church. Specifically, hindi ko to gawa-gawa. Sabi niya, mga tamad kayo magpunta ng simbahan. Iisang araw na nga lang. No? Kaya kinorek niya sila, na in-encourage niya kung ano man yung mga excuses ninyo, ano man yung weaknesses ninyo, ibigay ninyo yan sa Panginoong Hesukristo. Ano pa yung problema? Nakita niya wala silang spiritually growth. Di ba? Oh, pastora, di ba nagagamit naman sila sa simbahan? Well, marami pong nagagamit sa simbahan spiritually. Hindi po ito lumalago. And hindi lang po yan, no? Kaya sabi niya nga dito, na kayong mga hindi lumalago, sabi niya yung correction niya sa kanila, siguraduhin niyo, sigurado kayong ligtas. Hello? Ako po, naganyan po ako sa worker namin. Siguraduhin mo Baka hindi ka sigurado. Lahat kami nandun na sa langit, maiwan ka. Hindi lang po yan. Nakita niya dito yung misinterpretation about salvation. Sabi nila, hindi, baka nawalain lang yung kaligtasan. Kaya sabi niya, yung tunay na ligtas, nananatili sa kanyang pananampalataya. Okay? Minsan iniisip natin, backslide lang yan. Nagpahinga lang yan. Siguraduhin mo, kasi yung tunay na mananampalataya, nananatili. Okay? Sabi yan po ni Jonathan Edwards. And then sabi rin po dito na yung mga nadi-discourage na panghihinaan ng loob kasi dinisiplina. No? Dinisiplina. Yan sabi niya, maggalak nga kayo, dinidisiplina kayo kasi ang tunay na anak, ano daw? Dinidisiplina. Hello? Pag hindi kayo dinisiplina ng Diyos, magtanong ka na, Lord, anak mo ba ako? Sa dinami-dami ng ginawa mo, walang correction ng Lord? Ask yourself. O baka naman talagang, sabi nga, sampid ka lang. No? But again, napakahalaga na maintindihan natin itong unbelief. Kasi ito po ang naging dahilan. Kung titingnan natin yung past, mamaya titingnan natin panandalian, yung nangyari sa Israelites, ito yung dahilan bakit yung first generation, and imagine sa dinami-dami nila, yung generation ni Joshua ang nakapasok lang. Ang dami nila. Pero kakaunti lamang ang nakapasok. Dahil po yan sa unbelief. And take note, hindi lang yan sa time nila. Yan po ay hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga kailangan maintindihan natin and we must deal with it. Kasi pag hindi po, again, ignorance is not an excuse. Huwag mong sabihin, hindi po yan nabanggit, hindi ko nalaman. Again, marami ka pong panahon, oras para malaman to. Ang tanong, bumuklat ka ba ng Bible mo? Sino na nakabasa ng Book of Hebrews? Alam niyo ako, ayaw na ayaw ko tong Hebrews. Totoo lang. Sabi ko, ang hirap naman ng mga terms. Pabalikan ng Old Testament. Sa mga Levitical, pero alam niyo, habang
binabasa ko pa ulit-ulit, mas na-appreciate ko siya. Kasi kinokorek niya yung perception ng isang Kristiyano. And tingnan po natin, ano ba yung ating pag-uusapan? Sabi niya po dito, beware now, a solemn warning for the believers. Pangalawa, act now, how to prevent unbelief to happen in our hearts. Realize, alamin mo, unawain mo, para matutunan mo at hindi muli mangyari sa atin yung nangyari noon. Now again, mahalaga na maintindihan natin to. Kasi as a Christian, napakahalaga po na hindi po dapat tayo relax lang. Hello? No? Hindi lang yung easy-go-lucky na Christian lang. As long as na-receive ko si Jesus Christ, I'm sure pupunta ako ng heaven. Alam niyo, gusto ko po yung preaching ni Pastor Alvin nung anniversary namin. Sabi niya, doon sa Galatians, malalaman mo lang daw ang isang tunay na Kristiyano, the time he or she accepted Christ, hindi lang po nagkaroon siya ng joy and peace, nagkaroon po siya ng bagong perspective sa kanyang buhay, na wala siyang ibang hangarin kung di mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa buhay niya. Tanungin ko po kayo, naging ganyan ba ang perspective mo? Hello? Hindi ba? Again, ask yourself, Kristiyano ba talaga ako? Well, ako hindi po ako nagsasabi, uy, grabe naman to si Pastor. Ako ganyan po ako mag-preach talaga doon sa amin. Sorry to tell. Kasi gusto ko silang i-challenge na hindi lang yung pag-a-attend, hindi lang yung pag-serve sa church that matters most sa atin pong buhay Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon, kung sabi niya doon sa John, kung ready ka na sumunod sa akin saan ako papatungo, dapat ready ka rin sa ginawa ko dito sa lupa ay susundin mo. Nung nandito ba si Jesus, happy-go-lucky siya? Hello? Hindi po. Alas 4 ng umaga, pray na. Huli pa siya na matutulog kasi nag-pray uli. Diba? Iba't ibang lugar pumunta siya para po magturo. And yung iba, pinagtatawanan pa siya. Yung iba, sinisiraan pa siya. Pero mga kapatid, ito nga po yung dapat nating maintindihan. Before na maging excited ka pumunta ng heaven, sabi ko nga last week, siguraduhin mo, sabi sa Revelation 21, nakalista ba ako sa aklat ng buhay? Hello? Kasi kapag hindi, naku po, huwag kang maging excited. Kasi baka hindi ka kasama. Kaya nga po maraming takot mamatay. Hello? Ako dati takot akong mamatay, pero mahilig ako sumakay ng eroplano. Tapos pagka gumaganyan na, Lord, patawarin mo ako, Lord, Lord. Grabe na yung kanta-kanta mo para lang proteksyonan ka ng Lord. Ngayon, pagka gumanyan na yung eroplano, sabi ko, Lord, salamat kung kukunin mo ako, bahala ka sa asawa ko, bigyan mo siya ng mas mabuting asawa, yung mga anak ko, ikaw magpalaki. Ready na kitang makita. Di ba? Yun ang excited. Hindi yung, Lord, marami pa ako babayarin. Ako mas gusto ko kasi wala na akong babayaran. And hindi naman namamana yung utang. Okay, mag-alala. Kaya nga again, ito nga, mahalaga po. Isa sa mga reason bakit maraming Kristiyano ang hindi nakapagpapatuloy sa kanyang pamumuhay dahil po ito sa babala ng manunulat. Sabi nga po dito na napakarami niya pong nakita na problema sa kanila at ito po yung mga problema na napansin niya, idolatry, unbelief, no spiritual growth, false beliefs. They grew discouraged, weary, when undergone in discipline. But the true problem is,
Hindi sila nakafocus. Katulad nga ng sabi ni Pastor Jess kanina, uy, timing ah. Doon kay Kristo. Ang dami pong mga lumalabas sa buhay nila, but the problem is, kung titingnan po natin doon sa Hebrews, na ang sabi po doon, na dahil hindi ka nakafocus doon sa author and finisher of your faith. Kaya hirap ka. Hello? Na-try nyo nang tumakbo sa marathon. Di ba pag tumatakbo ka sa marathon, pag hindi ka nakafocus doon sa harapan, tingin ka sa kanan, tingin ka sa kaliwa, there's a possibility na madadapa ka. Na-try nyo na yun? Ganun po tayo. Kapag mahilig po tayong palingat-lingat, saan mang mga lugar, hindi tayo nakafocus sa goal natin, malaking tendency na madadapa tayo. Salamat na lang sa Lord kung makakatayo tayo. Ang problema kapag hindi eh. Di ba? Kaya nga po napakahalaga na yung napakalaki pong problema nila ay yung kanila pong focus sa buhay mananampalataya. Hindi po doon sa good works ha. Hindi po sa mga nagawa mo, hindi po sa mga tao na iyo pong kakasama, kundi mismo si Kristo. Kaya gusto ko po yung sabi ng isang pastor, if Jesus is not Lord of all of your life, He is not Lord at all of your life. Kasi sometimes, and kadalasan, ang ginagawa natin sa Panginoong Jesus, ito lang, Lord, gusto ko yung kamay ko lang yung sa'yo, pero yung paa ko hindi sa'yo. Di ba? Lord, gusto ko yung mata ko sa'yo, pero yung bibig ko hindi sa'yo. Naalala ko po may isang pastor. Tagal na yun, nung Bread of Life pa kami. Pag may away po sa Palawan, sabi niya, bantay ka lang. Ito, Christian na. Pero ito, hindi pa. Isa pa. Di ba? Meron tayong exemption sa life natin na Lord, wag mo itong hawakan kasi ang hirap nito i-let go. But if that portion of your life is hindi ang Panginoong Jesus ang Diyos mo, well, ask yourself, siya ba talaga ang Panginoon mo? Di ba? Kaya nga sabi niya nga dito, take care. Take care. No? Sabi niya, mag-ingat kayo mga kapatid. Sino yung sinasabihan niya? Mga mananampalataya. Mga kapwa niya, Hebrew Christians. No? Sabi nga doon sa Hebrews 3:1, holy believers. Possible, pag sinabi mong holy believers, possible ginagamit sa sinagoga. Di ba? Mga manggagawa. Nang sabi niya dito, sabi niya, that there not be in any of you an evil, unbelieving heart. Nasabi niya, hindi sana sino man sa inyo ang magkaroon ng masamang puso at mawalan ng pananampalataya. Now again, nung binasa ko to magkaiba yung meaning. Pero yung Greek word nito na diretso, ang hirap po basahin, pero yan po yung Greek word niya. Sabi dito, it is an unbelieving heart caused by an evil heart, okay? Lumalala ng palala kapag hindi mo ito in-address. Hello? Hindi yan matik unbelief. Mayroon po yang root cause. Hindi yan dyan agad nangyayari. Kaya nga, kapag hinayaan natin yan, sabi dyan, it causes us to drift away. Unti-unti kang lumalayo sa Diyos. Hindi yung Diyos ang lumalayo sa'yo, kundi ikaw mismo, dahil nakikita mo sa sarili mo, wala ka na doon sa kabanalan ng Diyos. Diba? Kaya nga po mga kapatid, this is a warning. A warning that we Christian has a tendency to have an what? Evil heart. Hello? Hindi tayo exempted. Hindi rin po ito dapat natin baliwalain. No, Jeremiah 17:9,
Yung atin pong puso ang pinaka-deceitful. You always say, follow your heart. Follow your dreams. Follow what makes you happy. But again, the heart is the most deceitful. Ngayon, okay pa kayo, nabibless kayo kanina sa worship. Paglabas mo mamaya, ewan ko saan na kayo pupunta. Di ba? Hindi ko alam kung ano nang lalabas sa mga actions at sa ating pong mga bibig. Kaya nga po mga kapatid, this is a warning. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka ay hindi ka na po at wala ka ng tendency na magkasala. Kasi mismo sabi dito sa loob ng puso ng tao, nagmumula yung mga masasama na mga gawain. Ang lahat ng ito, no, hindi ko nababasahin, nandyan na, nanggagaling sa atin pong napakaruming puso. Now, baka sabihin ninyo, paano naman yung righteousness si Jesus Christ na inilagay sa akin, which is, sa amin, doon pinag-aaralan na namin yung imputation, substitution, etc. Paano yun? Ibig sabihin, walang effect yun? Meron. Meron po sa tunay na mananampalataya. Hello? But again, you have again a tendency. Mamaya malalaman natin, paano ba ako makakarating dyan? Yes, hindi po yan agad-agad kapag hinayaan mo ulit at pinahintulutan mo. Kaya nga again, hindi po excuse ang wala kang alam. Kasi hindi po yan acceptable sa Lord. Pangalawa, this is a warning that we Christian has a tendency to have an unbelieving heart. Pastora, may pananampalataya kami sa Diyos. No, yung sinasabi po ditong unbelieving heart, it means, ito ha, isa-isahin natin. Para maintindihan nyo, hindi lang na wala kang pagkakilanlan sa Diyos. Una, ignorance. Hindi mo alam kung sino yung Diyos na sinasamba mo kasi hindi ka nga nagbabasa ng Biblia. Yung mga youth, no, china-challenge ko sila, dapat nagme-memory verse kayo. Dapat may devotion kayo. Lalo na yung mga anak kong dalawa. After po ng simba, sabi ko, anong naintindihan nyo pag hindi kayo nakinig? Hindi dapat ganyan ang Kristiyano. Wala tayong alam kasi hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Every Sunday na imbis na sana nakikinig tayo, wala. Ano yung laman ng mga utak natin? Saan lumilipad yan? Hindi lang po yan. The rejection or refusal of proper assent to the testimony of God. Meaning, kung sino talaga yung Diyos, hindi natin ina-accept. Banal siya, matuwid siya, no? May mga gusto lang tayong karakter niya. Loving siya. I love that one. Loving. Forgiving. I love that one. But yung holiness, Pwede bang tanggalin mo muna yan kasi hindi ko kaya yan eh. Makasalanan ako. Tao lang. Di ba? Meron tayong mga karakter ng Lord na ayaw natin na ang tendency, pag hindi po natin ito tinanggap sa buhay natin, hindi rin po ito magmamanifest din po sa buhay natin kasi unang-una, ayaw mo siyang i-welcome sa life mo. Pangatlo, katigasan ng ulo. Diba? Matigas na nga yung ulo natin dahil sa bungo natin, mas matigas pa. Hindi lang yung ulo natin, but also our heart. No, talagang marami ng warnings, marami ng sinasabi ang Lord, pero tuloy pa rin tayo sa mga mali nating gawain. Rejection of the person and the meditation of Christ. Hindi lang yung Lord, but also His Son, Jesus Christ, yung ginawa niya sa buhay mo. Paano yan? Karamihan po ng mga Christian ngayon by works, hindi by grace. Di ba? Aanhin mo yung works mo kung wala yung tulong ng Diyos. May limitasyon yan, tandaan natin. Kaya nga sabi ko sa mga workers, kapag hindi na po tayo nagpe-prayer meeting, wag na muna po tayong tumayo. Kasi it manifests.
yung love mo sa Lord kapag nananalangin ka at nagbabasa ka ng Bible. Hello? Diba? Kung may mga uyab nga tayo pabalik-balik yung kanilang mga messages and texts, kahit last year pa yan, hindi nga natin mabuklat-buklat yung Biblia. Mahal mo ang Lord? Buksan mo yung letter niya sa'yo. Hello? Buksan mo yung letter niya sa'yo. Nakakaget si Ate Malu kasi panahon nila letter pa Ewan ko sa generation. Nakatry na kayo ng letter. May pen pal pa. May pen pal Panahon nila yun, hindi panahon ko Wala na kami ng panahon ng pen pal Telephone na, phone pal na. So dito makita natin. Hindi lang yun, the refusal on the part of those who hear the gospel. Ito yung hindi po nila tinatanggap yung gospel ni Jesus Christ. Hindi lang po yan. Distrust in God. Wala kang tiwala sa Lord. No, nagpipray ka, Lord, eto. Pero meron kang option B. No? Disobedience. Disobedience. Talagang wala sa heart mo ang sumunod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi lang yung hindi mo tinanggap yung Diyos, yung unbelief. Ang dami, no? And possible, meron tayo niyan. Hello? Diba? Now again, hindi tayo perfect. Kaya mamaya, makikita natin, ano ba yung sinabi ng author dito? Anong gagawin ko, pastora? Pag may ganyan ako, magbibigay mamaya po yung author, ano po yung sinabi niya. Pangatlo, this is a warning that we Christian has a tendency to fall away from God. Na tayo po ay lalayo sa Diyos. Kasi bakit? Dahil pinahintulutan natin yung unbelieving heart na manatili sa puso natin. Hindi natin siya agad dinil. Hindi tayo agad nagtingin kung ano ba yung Lord, ano ba yung pwedeng mangyari o magawa mo sa buhay ko. Pinabayaan mo. Diba? Hinayaan natin. Kaya nga again, pag hinayaan po natin yung isang bagay, ewan ko kung nakakita na kayo, doon sa ref, na merong bulok, at tinabi mo pa yung ibang pagkain, di ba hahawa yan? Same in our hearts. It could be a portion in our heart na hindi natin tinatanggal. Hindi natin pinapadil sa Lord. Ang bilis po mag-spread niyan. Kung mabilis po mag-spread ang COVID, what more is the sin? Hello? Nagpe-face mask pa nga tayo. Sana yung heart natin may face mask din Pero wala And it causes us to drift away from the living God pag hinayaan po natin yan. Bakit? Saan ba ito nanggagaling, pastora? The heart then is from the deceitfulness of what? Sin. When you say deceitfulness, meaning, anong Tagalog ng deceitfulness? Nalinlang ka. Meaning, sa tingin mo maganda, sa likod, nabubulok na aagnas na pala. Promising siya sa harap, pero as you continue, ikaw pala yung magbabayad sa huli. And ito yung mahirap. Tayo po ay dahil hindi nakatuon sa ating Panginoon, pinabayaan po natin yung ating puso na malinlang sa kasalanan. Kaya ang nangyari ngayon, unti-unti tayo nagkakaroon ng unbelief, unti-unti tayo na hindi natin napapansin, nagdi-drift away na pala tayo sa Lord. And you're saying, Lord, I cannot hear you na ngayon. Hindi na kita marinig. Wala nang conviction sa heart. Bakit? Kasi po, nabubulok na siya, nahawa na siya sa pinabayaan mong problema dito sa puso mo. Nakita natin, palala, ng palala, ng palala. Kaya nga, this is a warning. Napakahalaga kapag nakita mo na sa sarili mo yung mga bagay na yun o iba pang mga bagay na sa tingin mo, hindi na ayon sa salita ng Diyos, deal mo na, ilapit mo na sa Lord, humingi ka ng tulong. Alam niyo kami,
Sa Malabon, pag may problema kaming, hindi naman kami yung mag-asawa nag-aaway sa ministry, takbo kami kagad kay Pastor Jess. Pastor, hindi na namin alam. May time talaga yun na nanggigigil na ako sa worker namin. Sabi ko, isa na lang, Pastor. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam niyo kung ano yung ginawa ng Lord? Pinabasa niya ako ng 1 Timothy. And tinuruan ako ng Lord how to deal with my heart. Diba? Napakahalaga po yung pagbabasa ng Biblia. Kaya nga, Hebrews 4:2, sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita. Ito yung problema ha. Katulad ng sa Old Testament o yung mga dating tao. Pero, naging walang saysay ito. Sabi nga, no prophet. Hindi po nagamit natin. Bakit? Kasi saan belief. Di ba? Sayang yung naumpisahan. Hindi man lang nagkaroon ng saysay sa buhay natin. So ano yung gagawin ko, pastora, kung meron ng ganyan? Now yung author dito, pabalik-balik yung sense of urgency. Yung sinabi niyang today. Pag sinabi niya ngayon na, kaya nga may ngayon ako eh. Ibig sabihin, kailangan i-deal mo na yan. Huwag mong hintayin bukas. Huwag mong hintayin mamaya. Bakit? Buhay ka pa ba? Sigurado ka? Sabi ni Charles Spurgeon, tumawag ka ng pinakamalakas na tao, tanungin mo kung sigurado buhay pa siya next year. Pinakamalakas na tao Tayo, ano na yung sakot natin? Ako may high blood na. 36 years old, may high blood na. Daming sakit sa ulo sa church eh. Di ba? Sabi ni Pastor Mel, normal yan, pastora. Sa ating mga pastor. Actually, may medal ka na pag meron ka daw high blood. Kasi, ikaw na mismo namang problema doon sa mga kasama mo sa simbahan. Kaya nga mga kapatid, kumilos tayo ngayon. Act now. Huwag mong hayaan na mawala ka sa pananampalataya sa Diyos. Kasi again, pag hinayaan po natin yan, hindi po pwede natin sabihing excuse na marami ka, busy ka, ang dami mong problema sa buhay, marami kang pinagdaraanan, ang daming mga humuhusga sa iyo, but at the end of the day, hindi sila yung problema, ang problema mo ay yung puso mo. Di ba? Kasi kahit po magulo na yung paligid natin, pag tama po yung puso natin, wala po tayong sisisihing ibang tao. Deal with our hearts now. Huwag niyong pabayaan. Again, lalala po ng lalala yan. Na mapapansin mo, tamad ka na mag-church, tamad ka na mag-pray, tamad ka na magbasa ng Bible, tamad ka nang mag-serve, tamad ka na pumunta sa mga Bible study. Diba? Kaya alam niyo yung pumunta ako ng Cebu, sabi ko, Lord, kapuya, daming ministry, walang masyadong mga manggagawa. Sabi ko sa kanila, punta mo na ako doon. Kasi hinahanap ko rin yung lisensya ko para magkasal, but at the end of the day, salamat kasi prayer and fasting, timing. Sabi ko, Lord, hindi ko sasabihin sa kanila, pupunta ako doon para hindi ako mag-speak. Ay, nalaman man ni Pastor Mel, ako patuloy nag-speak sa prayer and fasting. Sa susunod, di ko na sabihin. Ayokong tumayo. Kasi alam ko yung laman ng heart ko. Di ba? But again, kapag alam mo nang may problem na yung heart mo, could be possible na nandyan ka na. Tingnan niyo yung wala pa pala. Tingnan niyo yung selections, di ba? Nandyan ka na ba? Number 1, number 2, o all of the above? Kahirap ba all of the above na? Pastora, malapit na ma-perfect. Di ba? Could be, nandyan ka na. Kaya ang sabi niya dito, but, doon po yung maganda dyan eh. Kasi meron siyang pwede pong ibigay sa atin na encouragement. Sabi niya, but encourage one
another, day after day. Instead of falling away from God, instead na lumalala ka, ito yung gawin mo. Una, act now. Warn each other every day. Now. Sakit yung heart ko, pastora. Sa susunod na ako mag-prayer meeting. Sinabihan ba naman ako ng gano'n? Umattend ka ng prayer meeting. Sabi niya, pastora, masakit yung katawan. Galing ka nga sa gym kahapon, masakit yung katawan mo. Pumunta ka doon. Diba? Kung kailangan namin dalhin ka, pumunta ka. Kahapon, nag-gym lang. Nagrereklamo ngayon, masakit yung katawan. Masakit talaga katawan mo. Pero hindi yun yung problema. Yung problema, yung puso Tama po ba? Kaya wag mo sasabihin na excuse mo yung sarili mo dahil ang sakit ng heart mo. O kaya may pinagdadaanan ka. Sabi niya dito, encourage. When you say encourage, ito yan. Strengthen each other by instructing, teaching, giving them the word of God. Now, kung ikaw yung may problema, attend ka. Hello? Hindi yung wag kang pupunta kasi chichismis lang nila ako. Yaan mo sila. Basta ang gusto mo magpaayos sa Panginoon. Amen po ba? Nalala ko po yung pumunta ako ng Palawan. Hindi ko alam may sila doon sa worship team. May pinreach ako doon yung about po sa isang worship leader doon sa Psalms. Yung worship leader pala nila, kakwitan na. Sabi niya, pastora, last na talaga ako mag-worship lead ngayon. Mabuti na lang yan yung word mo sa akin. Yan yung word mo sa amin. Hindi ako magtitigil kasi bumagsak siya sa exam So, kailangan niya mag-quit sa worship team para mag-exam uli. Again, huwag mong tanggalin yung sarili mo. Huwag mong gawing excuse yung pinagdadaanan mo kaya hindi ka makaka-attend ng fellowship. Amen? Mas kailangan mo nga Di ba? Kapag may sakit ka, di ba mas kailangan mong pumunta ng doktor? Hello? Magre-remedy lang ako ng sarili ko. Marami namang mga herbal dyan. Hindi mo kailangan ng herbal. Ang kailangan mo ay Panginoon. Ang kailangan mo ay yung kanyang salita na kailangan ipaintindi sa'yo upang bumalik ang sigla mo. Amen? Kaya nga po napakahalaga. May pinagdadaanan tayo, huwag niyong gawing excuse yan. Kundi patuloy po tayo. Sabi nga dyan, day after day. Alam niyo, gusto ko po yung ginagawa ni Pastor Jess, yung nagsisend sa messenger. Araw-araw yan, umaga. Sabi ko kay Pastor Jess, Pastor, kakahiya na ba? Hindi ako nagre-reply. Kasi, minsan ang dami-dami nagsisend sa GC. Pero si Pastor Jess pa rin yun. Kasi lahat ng GC na kasama siya. Pero diba, pasalamat tayo, ganyan yung pastor nyo. Hello? Salamat kayo. Pag hindi pa ganyan si Pastor Jess, ambot na lang kung nasaan na kayo ngayon. Diba? Huwag nyo sabi, Pastor, ang ingay-ingay ng ng messenger ko kasi palagi ka nagtitext. Kakabahan ka pag hindi nag-text sa'yo si Pastor Jess. Hello? Nakakatanggap ba kayo sa messenger? Nakakatanggap kayo? Praise God! Masalamat kayo kasi ibig sabihin, ganun pa yung love niya sa inyo. Kaya nga sabi niya dito, day after day, hindi lang araw-araw kung, sabi niya, tingnan niyo yung salita, as long as still called today, meaning hanggat nananatili at buhay ka pa. Di ba? Kasi pag hindi na nag-message si Pastor Jess, meaning, either sira yung phone, o may sakit. Minsan ako hindi yata nag-message si Pastor Jess ngayon. May problema ba? May sakit ba? Di ba? Sabi dyan, ngayon na, encourage now a sense of urgency. Hindi bukas, hindi mamaya, as long as nananatili ka. Bukas na ako Kaya nga alam niyo ito yung importance of fellowship. Kasi po doon sa United States, 78% ng general public and 78% general public, 70% of church-going people believe that you can be a good Christian without attending church.
Di ba? Ako po, marami po akong bina-Bible studyhan. Karamihan sa kanila hindi po umate ng simbahan. Sabi ko, magsimba naman po kayo. Kahit hindi na lang po sa simbahan namin, kung medyo na ano na kayo sa mukha ko, pwede po sa ibang simbahan basta nasa tamang katuruan. Yung pastora, okay na tong Bible study. Hindi nga po. No? Kontento na sila doon. Hindi po dapat kayo maging kontento. Iba pa rin po yung pagsama-sama kasama ang mga mananampalataya na nagsasamba at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Huwag yung online. Kasi yung online wala. Sabi nga ni Pastor Mel, baka nakatulog ka na habang nagpipreach yung pastor doon sa online. Kaya nga, not tomorrow, kung di ngayon, act now. So warn each other every day. Napakahalaga. Huwag natin, Hebrews 10:24 to 25, huwag natin kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kasi yung iba sa kanila, hindi na nagsasamba. Alam niyo ang mahirap ngayon after COVID? Wala nang nag-church masyado. Ang dami nang nag-close ng simbahan. Kasi hindi na kayang masustain. Di ba? Lahat kasi nasa online na, kaya ako nga, ayaw ko nga minsan mag-online eh. Pastora, ba't hindi ka nag-online? Kasi wala naman kayo. Nag-message siya sa kasi wala kayo, parang ayoko na rin mag-online kasi nasasanay kayo. Diba? Maganda yung wag na lang mag-online kasi magtatanong, ba't wala kaya si Pastora, hindi nag-online? Pumunta tuloy doon. Nagsabi, ay, akala namin walang church kaya pumunta ka. Maganda, pumasok na kayo dito. Diba? Huwag nating kakaligtaan. Bakit? Kasi pinapalakas natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na malapit nang dumating ang Panginoong Diyos. Alam niyo po ba? Kaya sense of urgency, panahon pa nila to, 2,000 years ago. Paano na kaya ngayon? Ang dami ng lindol na nangyayari sa Mindanao. Naramdaman niyo yung lindol last week, Tuesday? Sabi ko, umpisa pa lang to. Maganda to. Maraming magsisimba nito. Di ba? Pag may ganyan saka lang yung mga tao magsisimba. Kaya sabi ko, ayan na. Lindol na. Hindi ako natatakot. Excited nga ako Kasi sigurado, maraming magsisimba nito. Dumami nga talaga nung last Sunday. Praise God. Di ba? Ganun yung tao, pagka may problema lang, saka magsisimba. Pero minsan nga naman, pag walang problema, hindi po tayo nakapagsisimba. Now, why encourage now and every day? Kasi malapit na nga po dumating ang Panginoon. Hindi lang yan. Sabi rin po dyan, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Now, alam niyo, hindi ko alam kung na-preach na to ni Pastor Just dito. But again, yung unbelief, huwag po natin hayaan na mag-pass by sa buhay natin at dapuan tayo. Kasi po pag hinayaan natin yan, sabi nga dito, hindi ka lang madadaya, ano daw? Magiging ano? Alipin ka pa. Alam niyo yung alipin? Yung hindi ka na makakatanggi. Actually, masaya ka na nga Masaya ka. Pero yung patutunguhan mo, hindi ko alam kung magiging masaya. Kaya alam nyo, matakot po tayo. Matakot po tayo kapag nag-umpisa po tayo sa isang gawain o sa isa pong mga, example na lang, bigyan ko kayo ng example, yung uso ngayon, ML. Hindi ko alam kung may nag-ML sa inyo dito. Sa amin, pati yung mga trabahante nag-ML Uy, panahon ng trabaho Alam nyo, pagka meron na po tayo nakasanayan, tapos hindi na po yan matanggal-tanggal sa buhay natin, yan na yung tinatawag na alipin. Yung hirap ka nang tanggalin. Kaya nga bago pa lang mag-umpisa yan, at nakikita mo, naguhumaling ka na, Lord, tulungan mo ako, Lord. Hindi ko na po to kayang tanggalin sa buhay ko. Kaya nga again, encourage. Have a fellowship every day. Amen? Huwag po tayo yung, sila lang yan kasi sila lang naman yung workers dyan. Ay, bukas, si Pastor Mel, di ba? Minsan, wala lang. Hindi tayo excited. And sabi nga dito, those who turn from sin and self and put their life's trust in Jesus until the end
are the real companion of Christ. So meaning, kung tayo daw po ay partakers of Christ, meaning partner, companion, ibig sabihin po niyan, tayo po ay kasama ng Panginoon, tayo po ay dapat na manatili. Tayo daw po ay dapat po, hindi lang po partner ng Lord dito every Sunday, partakers of His obedience, partakers of His suffering, partakers of His resurrection and death, at marami pang iba. Hindi lang po yung dito lang sa simbahan. Pati po paglabas natin ng ating mga bahay, ng simbahang ito nga yung sabi ko sa kanila, doon sa mga youth, dami po nila ngayong, salamat sa Lord, nagpe-prayer meeting. Sana paglabas nyo ng kwartong ito, hindi nyo makalimutan Kristiyano kayo. Hello? Sino yung paglabas dito sa door, nakalimutan niya na Christian siya? Walwal na agad. Yeah. Tapos na ang simba, yes. Di ba may mga ganyan? Tapos na ko, sumisigaw na. Sana po, hindi natin kalimutan, pag sinabi pong partakers, no, sabi nga po ng isang manunulat, ang Diyos ay nasa iyo, ikaw ay nasa Diyos. So meaning, kasama mo ang Panginoon sa buhay mo habang ikaw po ay nanatili bilang Kristiyano. Ikaw po yung sabi dyan sa Hebrew 3:6, sambahayan ng Diyos. Di ba? Sambahayan ng Diyos. And sabi nga po ni Jonathan Edwards, a sure proof of election o yung pinili ng Diyos na maliligtas ay nananatili hanggang huli. Pero kailangan nating maintindihan, hindi mananatili ang isang Kristiyano kapag hindi po siya lumalago. Alam nyo, ito yung kagandahan pagka plantita kasi ako. Mas lalo kong na-appreciate ang Bible. Yung gumamela, di ba yung gumamela? Ang gumamela kasi madali lang magtanim. Kuha ka lang yan, gandahan mo lang yung cut, tusok mo lang yan. Pagkabago pa lang yan, mabilis lang yan siya matumba, di ba? Pag natumba na yan siya, unti-unti na yan mamamatay. Pero, kapag nanatili yan siya dyan at inaalagaan ng pagdilig at ng init ng araw, at syempre, nung nagtanim sa kanya, after a month or 2 months, kahit bunutin mo, ang tigas. Sabi ko, tigas ito Ang haba na pala ng ugat. Ganon din po tayo. Mananatili lang tayong matatag kapag tayo po ay lumalalim at lumalago sa ating relasyon sa Panginoon. Hello? Kaya kapag hindi ka po lumago spiritually, do not expect na magiging matatag ka at mananatili ka hanggang huli. Ilang years ka na ba Christian? Kamusta yung spiritual growth mo? Now, hindi po ibig sabihin na, pastora kasi pastor ka. Bago nga lang actually. Sabi ko nga, ayoko nga ng testimony. Kasi nga, inisip ko, saan ba talaga? Kailan ko ba talaga tinanggap si Jesus Christ? Nung in-explain ni Pastor Alvin, yun pala yung time na wini-weekly kami ni Pastor Jess ng asawa ko na i-counsel. Kasi, pinreach si Pastor Mel doon, suntukan kami ng asawa ko Gamit ko yung baseball bat, siya gamit niya gloves. Di ba? Sabi nga, fight of the century yun. Sabi niya, mingi siya ng tulong kay Pastor Jess. Pastor Jess, last na po ito. Pag hindi pa kami nagbago, okay, hiwalay kami. Salamat sa Lord. Sabi ko, doon ko na-prove at doon ko sigurado yung time talaga na tunay kong tinanggap ang Diyos. Kasi doon na nagsimula lahat na kami po nagkaroon na ng interest sa gawain. Hindi lang yun, lumalim po sa pagbabasa at paglapit sa Panginoon. Kaya nga sabi po dito, hindi lang po magkaroon po tayo ng encouragement, hindi lang po magkaroon po tayo ng pananatili, paglago, kundi sabi niya dito, kung magkamali ka man, repent now. Walang perfect na Christian. Pero may Christian na mapagkumbaba. Hello? Walang perfect na Christian, pero may Christian na mapagkumbaba.
Kahit yung mga tao sa Bible, nagkakamali sila. But the good thing of them, na once narinig nila yung warning, yung rebuke, yung conviction, hindi po nila pinapatigas yung puso nila. Kasi alam nila sa bandang huli, kapag tumigas na po yung puso ng isang tao, magiging rebelde. No, the provoke means nagre-rebelde ka na sa Diyos. At ayaw ng Diyos na nagre-rebelde tayo sa Kanya. Kaya unawain natin to. Matuto tayo sa nakaraan. Huwag mong hayaan. Huwag mong sayangin yung panahon na buhay ka pa. Huwag mong sayangin yung panahon na nakakarinig ka pa. Huwag mong sayangin yung panahon na nakaka-attend ka pa. Kasi by the time na hinayaan mo yan, yung nangyari from the past, mangyayari din sa inyo. Again, hindi po madali. Kaya nga sabi dyan, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Again, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, anong malalaman mo? Kapag hindi ka umaattend ng fellowship, paano mo malalaman? Kaya nga napakahalaga mga kapatid, hindi ko na po ito i-elaborate dahil mag-alas 12 na at baka mamaya, bigla na lang kayong umalis dyan, no? Ito yun yung nangyari sa kanila sa past, sa Old Testament, sa Exodus 17, sa Psalm 95, at doon po sa Leviticus, yung mga Israelites na lumabas mula sa Egypt, papunta doon sa Promised Land, na dapat 40 days lang. Ilan ang nangyari? 40 years. Kasi, ang titigas ng ulo nila. Hindi lang matitigas yung ulo nila, reklamador pa. And ito nga nakakatawa. Kung sila nagkakasala, araw-araw nilang kasama si Moses, ikaw pa kaya na minsan mo lang kasama si Pastor Jess? Hello? Di ba? Araw-gabi kasama nila si Moses, Si Pastor Jess kasama niyo lang 1 beses, 2 beses, 3 beses a week. Di ba? Wala akong problema, Pastora. Really? Ito nga siguro sila. Sabi nila, naku, nakakarindi na yung boses ni Moses. Kaya ako sabi ko, masaya ako pag araw-araw nagte-text si Pastor Jess. Pag hindi ito nag-text, may problema to. Baka may nangyari. Tawagan mo na, Daddy. Diba? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po, we must learn from the past. Bakit? Good beginning does not guarantee a victorious end. Hello? Gusto ko nga yung quote na kinuha ng asawa ko kay Pastor Jess. Sabi niya po doon na hindi po mahalaga ang, tama ba Pastor, panimula? Ang mahalaga yung pagtatapos. Hello? Hindi mahalaga kung ano yung past mo. Yung mahalaga, yung present mo at nananatili ka sa Panginoon. Di ba? Hindi po yun yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan niya, kamusta ka na ngayon? Kaya nga again sila, excited sila. Diba? Nung lumabas sila sa Egypt, wow, praise God, praise the Lord. Araw-araw ginagawa nila, how many days? Hanggang tumagal ng tumagal. Yun na, nagsimula na silang maghimagsik, nagsimula na silang magkasala, at sabi doon, lahat sila namatay. Yung generations nila, at hindi nakapasok sa Promised Land. Kasi, those who fail to persevere in faith because of disobedience and unbelief will not enter God's promise. Hello? Yung hindi nananatili dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi po yung kanilang unbelief na heart, dahil pinanatili nila yung kasalanan, na-corrupt yung puso nila, nag-drift away sila sa Lord. No? Hindi makakapasok. No, hindi lang ito nung Old Testament, hindi lang ito New Testament. Sabi dyan, nagpapatuloy ito hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya huwag tayong pakapante. Hello? Huwag kang pakapante. Kapag nararamdaman mo na sa puso mo na, Lord, meron na pong nababagabag sa puso ko, parang hindi na maganda ang nangyayari sa akin. Verse 19, no?
Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil saan? Kawalan ng pananampalataya sa Diyos na nag-umpisa lahat dahil pinabayaan nila yung kasalanan na mabulok sa puso nila. Hello? Sayang po kung nag-umpisa na po tayo. Sana kita-kita tayo sa finish line. Sana kita-kita tayo sa huli. So G ba kayo dyan? Hindi nila gets? Generation Z, di ba? G? G! Go tayo. Huwag niyong sayangin yung naumpisahan ng Lord. Ano yung dapat nating gawin? Sabi niya, Hebreo 4:1, ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, na natili pa rin ang pangako ng Diyos. Nandyan pa rin ang pangako ng Lord. Kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin ang hindi magkakamit ng pangakong ito. Sana lahat tayo, no? Magkakasama doon sa heaven. Sabi ko nga doon sa Malabon, tingnan mo yung katabi mo, ha? Memorize mo yung mukha niya, baka hindi na yan makita doon sa langit. Hanapin natin yan. Hindi na makita. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita, katulad din tayo nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila nanampalataya. Unbelief. Hindi po siya simpleng kasalanan. Hindi siya simpleng problema. Malaking problema to. Kaya again, ano yung dapat kong gawin? Doon sa Hebrews 3:5-6, tumitingin sila kay Moses, tumitingin sila sa tao. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, anong sabi dyan? Tumingin ka kanino? Kay Jesus Christ. Let Him be your confident in hope until the end. Amen? Let's pray. Lord, salamat. Na Lord, sa panahon na ito, O God, ang daming pwedeng mangyari sa aming pananampalataya. Marami po kaming pwede, Lord, kaharapin sa buhay na ito. Ngunit salamat dahil, Lord, ang inyong grasya at awa, Panginoon, ang pagtuloy na nagpapaalala at nagbibigay sa amin, Lord, ng pagkalakasan at muli, Panginoon, Lord, pag-remind sa amin kung ano yung dapat naming gawin, ano yung dapat naming hakbangin bilang mananampalataya. Mahirap, Lord, imposible ang pagiging Kristiyano. Pero salamat dahil sa ginanap ni Jesus. Mapagtatagumpayan namin to sa tulong po ninyo. Ang lahat ng ito muli namin ibabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Bago po tayo magtapos sa ating pag-awit sa Panginoon, we are grateful po na nakasama po natin si Pastora Joy this Sunday. And ito yung mga messages na kailangan po natin. Alam ko, these are heavy stuff for us. Pero, yun nga, pagka daw nagsalita, kung meron daw tayong mga trial sa buhay, tapos mangungusap ang Diyos sa atin, take heed na tayo. Pero kung merong mga bagay na kailangan daw natin malaman, ma-open yung puso natin, nagsasalita na daw ang Diyos sa megaphone. Siguro, you got the point na kailangan natin yung mga mensahe na ganito sa buhay Kristiyano natin. When we start to experience yung tinatawag na spiritual slumber, yung hindi lang laziness yung wala na, yung hindi na nagre-respond yung mga puso natin sa Panginoon. And we are thankful kay Pastora Joy together with Brother Val na kinausap din one time ni
Pastor Mel si Brother Val during the meeting, yung first meeting namin with Pastor Bong Bulusan, Pastor Julbert, sabi niya, pag-pray mo, Brother Val, mukhang may calling ka sa Lord. Tuwa si Pastora Joy kasi sabi niya, dapat nang tumugon sa Panginoon ang kanyang beloved husband. And yun nga po, na-witness ko din yung kilos ng Diyos sa buhay nila. There was a time that nagkaroon po sila ng conflict, umabot sa physical yung conflict nila. And then, Brother Val talked to me. Tapos, yun nga, I visited them weekly sa Malabon. It was a joy to visit them, yung couple. Alam ko nung mga initial meetings namin talagang lumulutang yung isipan nilang dalawa. Pero yan na po, ito na po yung grace ng Diyos na kumilos sa buhay nila. And Pastora, pwede ikaw magpastor dito. So, pag-pray po natin si Pastora Joy, si Brother Val at ang kanyang mga leaders at ang ministry po sa Living Word Malabon. God has been blessing po yung work with Bible studies and yun nga, outreach. Si Brother Mel, tuwan-tuwa po dun sa balita po ni Pastor Mel ni Joy with what God has been doing there. Last time he was there, si Pastor Mel, and encourage po sila na na-visit po sila ni Pastor Mel. Kaya, Pastora, can we request you to stand up para mapag-pray ka namin? Kahit dito sa harap na lang. Ayan. So let's stretch forth our hands toward Pastora Joy and let us commit her in the Lord. And we know that God has great plans for her life, for her family. Yung kanyang mga anak ay active ngayon sa pagsiserve sa Lord. Thank you, Lord. Indeed, you have moved in a special way, in a powerful way. You have spoken through a megaphone, Lord. And it was loud and clear. Lord, kung hindi pa namin naintindihan ito, napakatigas na talaga yung puso namin para hindi makinig sa iyo. At hinihiling lang namin, aming Ama, na sa iyong mayamang grasya, kami bukas na tanggapin ito. Nagsasabi kaming amen, pero ang iniisip ba namin yung kalagayan namin o iniisip namin yung ibang tao? Yung, para sa kanya ito. Yung mensahe na ito, para dun sa person na ito. Dapat nandito siya para marinig ito. Pero ang tanong, handa ba kami? Handa ba kami na sabihin namin, Lord, amen? Kasi yun po yung kalagayan namin. Yun po talaga ang totoong nangyayari sa mga buhay at puso namin. Kaawaan niyo po kami. Kaawaan niyo po kami. Tumugon kami. Kung hindi man nakapasok ang ilan, even Moses, Lord, merong Joshua and Caleb. Merong dalawang preserve mo na buhay kasi nung pinaakyat mo sila para labanan ng mga kalaban nila doon sa Canaan land at si Joshua and Caleb, sabi nila, Lord, sabi nila sa mga Israelites, ang Lord ay kasama natin, mapagtatagumpayan natin ito. Pero naniwala sila sa 10 na spies at sinabi ng mga 10 spies, yes, maraming mayaman ang land, napaka-blessed ng land, napakalalaki ng mga puno, mga halaman, mga tanim, mga prutas. Pero ang kalaban natin, mga higante. At sinabi nila, ay hindi natin kaya. And nasiraan ng loob ang buong nation because of their unbelief. Walang nakapasok sa kanila except Joshua and Caleb, and the younger generation entered the promised land. Kaya Lord, help us. Yung older generation mag-respond sa iyo. We only have a few years left in this world. Napakaikli na lang ng buhay.
And we also remember the younger generation, Lord. Sila yung nakikita namin sa gitna ng mga nangyayari sa church, O Lord. Nakita namin yung mga younger generation, yung bukas ang puso, handang magpasakop, handang makinig, handang sumunod sa iyo. Lord, katagpuin niyo po sila. I-preserve mo yung mga buhay nila despite of mga failures namin, despite of yung mga maling testimony na nakikita nila sa amin, Panginoon. Sila'y makapagpatuloy. At dapat magpaayos kami para kasama kami doon sa nais mong makamtan namin dito sa earth, dito sa life na ito. Ito na yung time na kung saan gusto mo pa kaming hubugin, Lord. Before we experience yung glorified state, this is the time that we experience your sanctification, your cleansing, your power, your glory, your might, O Lord. This is what we want in this life. We want your presence to go with us. We want you in our lives. We want you to be the center of our lives. And it is not what we want. It's not the material things of this world, not prosperity, not the world's offer of success. It is, Lord, the success you have spoken to Joshua, who meditates the word of God day and night. Be strong and courageous. Thank you, Lord. And salamat po sa buhay ni Pastora Joy, si Brother Val. I know, Lord, we know that you have a great calling for them. And we have been blessed by your message through Pastora Joy. And we pray for her and the ministry in Malabon, in Tunsuya, the Bible studies, discipleship, prayer meeting, and lahat po ng program na naayon, Lord, sa iyong salita. Alam namin pagpapalain mo, i-bless mo ito. Kaya excited kami sa gagawin mo pa para sa buhay nila at pamilya. To see also Laika, Toby, Lord, being committed in the work. At a young age, Lord, sila ay nagpapagamit na naalala pa namin nung batang-bata pa sila, nasa children's ministry pa sila. Tapos ngayon, Lord, nagpapagamit sila sa iyo. Salamat sa halimbawa na iniiwan ng kanilang magulang para sa buhay nila. Magkaisa lamang ang mga workers para sa layunin ng iglesia, Panginoon. Sila'y sama-sama para makamtan ito. And Lord, harvest of souls in Malabon. Lord, many more souls will be brought to the kingdom of God through this ministry. Lord, for what you have done and what you will continue to accomplish in the life of Pastor Joy, Brother Val, and the rest of the family and the church, O Lord. We give you praise and thanks and glory. In Jesus' precious name, amen and amen. Let's give a clap. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa